Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Felix. Walang eksaktong taon, Sitio San Diego. Malalim na ang gabi. Gising pa ang diwa ng babaeng Selena at ang kaibigan nitong si Maya. Tumatakbo sa madilim na kakahuyan. Walang sapin na mga paa. Nababalot ng dumi ang puting bestida na suot. Wala silang dalang kahit ano kung hindi ang mga sarili nila. Hindi alintana ang sakit na nararamdaman sa bawat matutulis na bato na tumutusok sa kanilang mga paa. Makatakas lamang sa kapwa aswang na humahabol sa kanilang dalawa. Hindi nila tayo pwedeng maabutan, Maya. Bilisan mo sa pagtakbo! Wika ni Lena. Lena, hindi ko na yata kaya. Tugon ni Maya. Kayanin mo. Hindi nila tayo pwedeng mapatay. Selena at Maya, nabibilang sa pangkat ng aswang mula sa Sitio San Diego, nakasalukuyan nilang tinataguan sapagkat gustong pasdangin ng pangkatang sanggol na nasa sinapupunan nito. Wala sana tayong problema kung hindi lang pumapel yung matandang aswang sa pinuno natin. Ano bang basihan niya sa propesiya na yun? Naihibang na ba yung matanda? Pati yung mga walang malay, nadadamay dahil sa kaibangan niya. Sigurado ako, gawa-gawa niya lang yung propesiya. Isang propesiya ang nilantad ng matandang aswang na Cesario, ang sanggol na isisilang na may dugong mortal na siyang lulupig sa mga aswang sa Sitio San Diego. Kaya naman kagad inutos ng kanilang pinuno, patayin lahat ng buntis na aswang sa kanilang pangkat. Mauubos ang ating lahi dahil sa kalokohang yun. Hindi naman ako papayag na mamatay na lang, no? Muling wika ni Maya. Konting tiis na lang, Maya. Malapit na tayo sa bayan ng nobyo ko. Doon muna tayo tutuloy hanggang sa mga anak tayong dalawa. Alam ko ang sanggol sa aking sinapupunan ng sinasabi ng propesya ni Sario dahil mortal ang nobyo kong si Gabriel. Napahinto sa pagtakbo si Maya, kaya naman huminto rin si Lena. Anong sinabi mo? Hindi si Amadeo ang ama ng pinagbubuntis mo? Hindi, Maya. Tinulungan lang ako ni Amadeo upang pagtakpan ang sekretong relasyon ko kay Gabriel. Bakit ka ba umibig sa hindi nating kaanib? Lena, alam mong problemang may dudulot niyan, di ba? Pasensya na. Hindi ko napigilan ng sarili ko na mahulog sa isang mortal. Paano si Amadeo? Paano mo siya napapayag? At saka paano mo naitago yung pagbubuntis mo? Alam mong mabango sa ilong nating mga aswang kapag mula sa mortal ang anak. Binigyan ako ni Gabriel ng langis na mula sa isang tanyag na manggagamot sa kanila. Kaya madali ko na itatago ang aking amoy. Patungkol naman kay Amadeo, nagawa niya akong tulungan dahil na rin sa pagmamahal niya sa akin. Wika ni Lena habang hinahawakan ng kamay ni Maya. Maya, alam kong delikadong ginawa ko, pero nakikiusap ako sa'yo. Pwede bang ilihim mo ang mga nalalaman mo ngayon? Hindi ko kayang may mangyaring masama sa magiging anak namin ni Gabriel. Huwag kang mag-alala, Lena. Kakampi mo ko Hindi ko sasabihin sa iba ang lihim mo. Hindi ka maaaring mamatay. Sa ngayon ang kailangan natin, makatakas mula sa mga kalahi natin sa sitio. Maraming salamat sa pag-unawa mo sa sitwasyon. Tunay kang ang kaibigan, Maya. Muli nilang ipinagpatuloy ang pagtakbo hanggang sa makaabot sila sa tapat ng isang hindi kalakihang yungib. Doon, Maya. Pwede tayo magpahinga sa yungib na yun, no? Tama ka, magpahinga muna tayo. Kanina pa tayo tumatakbo Nauubos na rin ang lakas ko. Kailangan talaga nating huminto. Madali silang nagtungo sa nakitang yungib. Kagad silang pumasok at nagtago sa malaking harang na bato. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pagpapahinga, sumakit ang tiyan ni Lena. Kumusta? Anong nararamdaman mo? Sobrang sakit ng tiyan ko, Maya.
Manganganak na yata ako eh. Dumaing si Lena sa sakit, habang aligaga naman si Maya. Hindi nito alam ang gagawin sapagkat tulad ni Lena, buntis din siya. Naku, pumutok na yung panubigan mo. Manganganak ka na, Lena. Ano? Hindi pwede to. Hindi pa tayo nakakarating sa bahay ni Gabriel. Hindi tayo ligtas dito. Pero wala na tayong magagawa. Nakikita ko na yung ulo ng bata. Huminga ka ng maayos, tutulungan kita. Paano mo ko tutulungan? Pareho tayong aswang. Hindi mo maiiwasan na matakam kapag nakita mo ang sanggol ng isang mortal. Sandaling nag-isip ng paraan si Maya habang hindi magkamayaw sa sakit na iniinda sa Lena. Tinanggal nito ang nakabalot sa kanyang balabal nang may malaglag na maliit na bote sa lupa. Kagad itong dinampot ni Maya. Lena, ito ba yung sinasabi mong langis ay binigay ni Gabriel? Tama ka. Yan nga yun. May naisip na akong paraan. Ipahid natin yung langis sa'yo at sa sanggol kapag nalabas mo na. Sa palagay mo gagana ba yun? Sa ngayon wala na tayong ibang pagpipilian. Ito na lang yung pwede nating subukan eh. Ikaw na ang bahala. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang lahat. Sinimulan ni Maya na paanakin ang kaibigan. Maya-maya pa, isang iyak ng sanggol ang maririnig sa paligid. Indikasyon na naisilang na ni Lena ang anak nila ni Gabriel. Ibinalot niya ito kagad sa balabal na kanina ay suot ni Lena. Ipinahid ang tangan na langis mula sa bote. Lalaki. Lalaki ang anak mo, Lena. Isang malusog na batang lalaki. Pinagmasdan ni Lena ang sanggol na hawak ni Maya. Bagamat nangihina, pinilit nitong kunin kay Maya ang anak upang kargahin. Maamo din yung mukha niya kagaya sa'yo. Anong ipapangalan mo sa kanya? Ismael ang ipapangalan ko sa kanya. Parehong nakangiti ang dalawang magkaibigan habang nakatitig sa sanggol na kinagigiliwan. Subalit hindi rin nagtagal. Narinig nila ang malakas na ingay na nagmumula sa labas ng yungib. Ingay na hindi nila nanaisin na marinig sapagkat alam nila na ito ay nagmumula sa isang aswang. Lena, mukhang natuntun nila tayo. Hindi maaari, Maya. Hindi nila pwedeng makita ang anak ko. Siguradong papatay nila si Ismael sa oras na malaman nilang nananalaytay sa kanya ang dugo ng isang mortal. Anong gagawin natin? Kaya mo bang kumilos? Malungkot na reaksyon ang ibinigay ni Lena kay Maya. Sa sandaling iyon, alam niya ang kahahantungan ng mga titig ni Lena. Hindi, Lena. Hindi ako papayag. Bubuhatin kita, kaya ko pa naman eh. Sabay tayong tatakas, hindi kita iiwan dito. Mahina na ang katawan ko, Maya. Magiging pabigat lang ako sa inyo eh. Eto, kunin mo si Ismael. Kagad niyang ipinasa ang sanggol kay Maya. Hinalikan ang noo ng anak. Pasensya ka na, anak. Kung hindi na kita magagabayan sa paglaki mo. Tandaan mo, mahal na mahal kita ha. Hindi ako nagsisisi na ikaw ang naging anak ko. Lena, ano ba yung sinasabi mo? Halika na. Maya, ikaw nang bahala sa anak ko. Ha? Hindi pwede, sasama ka sa amin. Hindi pwedeng maiwang ka dito. Mas matatagalan tayo kung sasama pa ako sa inyo. At isa pa, buntis ka rin eh. Maya, dumiretso ka sa bahay ni Gabriel. Nag-iintay siya roon. Eh paano ka? Ako nang bahala sa sarili ko. Basta magmadali ka na. Itakas mo si Ismael habang may oras pa. Pakiusap, iligtas mo siya. Pakisabi kay Gabriel. Mahal na mahal ko siya. Alagaan niya ang anak namin. Matapos magsalita ni Lena, itinulak niya ang kaibigan papalayo. Umalis na si Maya sa lugar. Ilang sandali ang nakalipas. Tuluyan nang nakapasok sa loob ng yungib ang mga aswang. Sa pagtakas ni Maya palayo sa yungib, ay siya ring pagtatapos ng isang malagim na senaryo. Isang pangyayari na kailanman hinding-hindi niya makakalimutan.
ang kanyang matalik na kaibigan na si Lena nagsakripisyo para sa kanya at sa anak nito. Sa puntong iyon, iisa lamang ang nasa isip ni Maya, ang makalayo mula sa kapwa aswang. Tutuparin ko ang pangako sa iyo, Lena. Ililigtas ko ang anak mo. Mabubuhay si Ismael. Mabubuhay siya. Ginamit niya ang natitirang lakas upang mailigtas ang sanggol. Sa kabilang dako naman ay hindi mapakali si Gabriel. Paikot-ikot sa bungad ng trangkahan ng kanilang bayan. Hindi pa rin dumarating ang kasintahan. Lagpas na ang oras ng kanilang usapan sa pagkikita. Kaya naman nagsimula ng mabuo ang agam-agam sa kanyang isipan. Nasaan ka na ba, Lena? Bakit wala ka pa? Makalipas ang ilang minuto, may naaninag siyang figura ng isang babae. Naglalakad palapit sa trangkahan. Lena? Ikaw ba yan, Lena? Napakunot ang noo ni Gabriel nang makita niya ang itsura ng babae. Hindi to si Lena. Makikita sa mukha ng babae na pagod na ito. Gabriel? Ikaw ba si Gabriel? Teka, sino ka? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Tuluyang lumapit si Maya sa kinakatayuan ni Gabriel. Ako si Maya. Kaibigan ko si Lena. Tinignan ng lalaki ang kabuuan ni Maya. Halos pareho silang manamit ni Lena. Sabihin mo sa akin, kagaya ka rin ba ni Lena? Lumapit pa ito kay Maya at saka ibinulong sa babae ang katanungan na hindi maaaring marinig ng iba. Sabihin mo, aswang ka rin ba? Tumango si Maya bilang sagot. Napadako ang tingin ni Gabriel sa hawak ng babae at saka muling ibinaling ang mata sa babaeng kara. Si Lena. Nasaan si Lena? Kagad nagbago ang reaksyon ng mukha nito. Kitang-kita ang paglandas ng luha sa pisngi na may kaunting bahid pa ng dugo. Hindi pa man bumubuka ang bibig ni Maya, mukhang alam na ni Gabriel ang magiging sagot nito. Hindi. Hindi pwede. Gabriel, patawad. Anong nangyari? Bakit hindi mo siya kasama? Sa puntong ito, pawang hinagpis ang kanilang nararamdaman. Kusang bumagsak ang dalawang tuhod ni Gabriel sa lupa. Doon ay tuluyan siyang humagulgol sa kawalan. Lena! Lena! Tatagan mo ang kalooban mo, Gabriel. Hindi to ang oras para maging mahina ka. Kailangan ka ng anak mo. Kailangan ka ni Ismael. Tumigil sa pag-iyak ang naglulupasay na lalaki. Kagad dinaluhan si Maya. Anong ibig mong sabihin? Nagsakripisyo si Lena para mailigtas kami ng anak mo. Ibinaling ni Gabriel ang tingin sa hawak ni Maya. Sa kanya lamang napagtanto na sanggol ang nakabalabal na hawak-hawak nito. Ismael ang pinangalan ni Lena sa kanya. Ismael ang pangalan ng anak niyo. Napatulala na lamang si Gabriel habang inaabot ang sanggol mula kay Maya. Umakto itong hinihele habang nananatiling tahimik ang sanggol. Kamukha mo ang nanay mo. Anak, huwag ka mag-alala. Aalagaan kita. Mamahalin ka gaya ng pagmamahal ko sa nanay mo. Pinapasabi ni Lena, mahal na mahal niya kayo ng anak mo. Habang buhay ko siyang mamahalin at hindi yun magbabago. Habang nasa ligtas na lugar si Maya, si Lena ay mag-isang sinasagupa ang pangkat ng mga aswang na sabay-sabay sumusugod papunta sa kanya. Halos nauubusan siya ng lakas, ngunit pinipili niya pa ring lumaban. Talagang kakalabanin mo ang kapwa mo, aswang, para lamang sa isang sanggol. Sumunod ka na lang sa ipinag-uutos ng pinuno natin. Sumuko ka na, Lena. Mga hangal, bakit ako susuko sa inyo kung papatayin niyo din ako? Mas mabuti nang lumaban hanggang dulo.
Kalayaan ang gusto ko. Kalayaan? Nahihibang ka na ba? Matagal na tayong malaya. Kailanman ay hindi tayo nakulong. Tama siya. Mga aswang tayo at atin ang sitio San Diego. Nababaliw na kayo. Sunod-sunuran kayo sa sinasabi ni Saryo. Hindi niyo ba napapagtanto? Ginagamit niya lamang kayo upang manglamang sa kapangyarihan. Si Saryo ay may propesiya. At ang propesiyang yon, patayin ka at ang ipinagbubuntis mo. Huwag mong idamay si Saryo dahil siya ang gabay ng ating pangkat upang mapanatili ang ating lahi. Kalokohan. Hindi kayo nag-iisip. Sa tingin niyo ba, may pagpapatuloy natin ang ating saling lahi kung patuloy niyong papatayin ang mga nagbubuntis? Kayo na mismo ang gumagawa ng dahilan para hindi tayo dumami. Tumigil ka na, Lena. Manahimik ka na. Ang tulad mong aswang, hindi na dapat nabubuhay. Kung ayaw mong sumuko, mas mabuti kang mamatay ka kasama ng anak mo. Kumilos ang mga aswang. Walang awang pinatay si Lena. Maririnig ang malakas sa sigaw ni Lena sa buong kagubatan. Bitawan niyo si Lena! Sabay-sabay na lumingon sa pinanggagalingan ng boses ang mga aswang. Nakita nila sa harapan ng matandang aswang na si Saryo. May hawak na mahabang buto ng tao na nagsisilbing tungkod. Hindi ba't ito ang utos mo? Bakit pinipigilan mo kami? Pinagmasdan ni Saryo ang katawan ni Lena na ngayon ay latang-lata na. Napupuno ng umaagos na dugo mula sa sugat dulot sa mga atake ng kapwa-aswang. Huwag niyo siyang gagalawin. May kailangan pa ako sa kanya. Narinig ni Lena ang sinabi ng matanda. Kaya naman pinilit niyang magsalita kahit nanghihina na. Anong balak niyo sa akin? Ang anak mo. Ang anak ko? Wala kayong mapapala. Wala na ang anak ko. Pinatay ko siya. Sinungaling. Pinatay mo. Alam kong hindi mo magagawa ang bagay na yun, Lena. Kahit anong sabihin mo, wala ka nang magagawa. Patay na ang sanggol. Tama na, Lena. Alam mong wala kang maitatago sa akin. Nakikita ko ang lahat ng maaaring mangyari sa sitio San Diego. Alam kong buhay pa ang sanggol sa sinapupunan mo. Naririnig ko ang pintig ng puso niya. Bagyang natigilan si Lena sa sinabi ni Saryo. Hindi niya mapigilan mag-isip. Ano ang naririnig niya? Malayo na mula sa kinaroroonan ang lokasyon ng bahay ni Gabriel. Kaya paanong nararamdaman ni Saryo ang anak na si Ismael? Lena, sumama ka sa amin. Hindi ako sasama sa inyo. Mahina na ang katawan mo. Kailangan mo ng paunang lunas. Sinabing hindi ako Hindi na ituloy ni Lena ang sasabihin nang bigla siyang makaramdam ng pagsakit ng tiyan sa ikalawang pagkakataon ngayong gabi. Halika na sa sitio. Hindi ka maaaring manganak dito. Anong sinabi mong manganak? Hindi na sinagot pa ni Saryo ang katanungan ni Lena. Alam niyang kailangan ng madala si Lena sa sitio upang magamot at ligtas na maipanganak ang bata. Mahalaga kay Saryo na buhay na mailabas ang sanggol. Kaya naman pinipilit nitong madala pabalik si Lena. Dalhin niyo siya pabalik sa sitio. Magmadali kayo. Hindi ako sasama sa inyo. Hayaan niyo na ako! Dahil nagpupumiglas si Lena gamit ang natitirang lakas upang kumawala mula sa pagkakahatak sa kanya. Napilitan na silang buhatin ang katawan nito. Samantala, hindi maalis ang pagtataka at takot sa isip ni Lena dahil sa sinabi ni Saryo na muli siyang manganganak. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Lena. Ideya na maaaring magdulot ng trahedya sa buong sitio ng San Diego. Kambal ang anak ni Lena. Hindi siya nagtagumpay. Hindi niya nailigtas ang isa pa. Ayon sa propesiya ni Saryo, isang lalaki na nagtataglay ng dugo ng aswang at dugo ng isang mortal
ang lilipol sa mga aswang ng sitio San Diego. Gamit ang taglay nitong lakas, magagawa niyang patayin ang pinuno ng mga aswang. Mananaig sa buong sitio San Diego ang kalayaan na inasam ng ilan sa kanila tulad ni Lena at Maya. Pinagmasdan ni Sario ang natutulog na si Lena. Kakatapos lang nitong mailuwal ang sanggol. Pasensya ka na kung kailangan mong maranasan ang lahat ng ito. Ang sanggol ay pinagbubuntis mo ang siyang nakita ko sa propesiya. Unti-unting gumuhit sa labi ng matanda ang isang nakakakilabot ng ngiti. Hinaplos niya ang mukha ni Lena gamit ang kamay na may mahabang kuko. Sabay baling sa katabing sanggol. Siya ang susi upang makamit ko ang inaasam kong kapangyarihan. Ngayong hawak ko na ang anak mo, masisimulan ko na ang aking plano. Masyadong madaling paikutin ang pinuno ng mga aswag. Sinardo, isang salita ko lang, sumusunod siya. Inutil na pinuno. Nahinto sa pagtawa si Sario nang makarinig siya ng ingay mula sa labas ng kubo na kinaroroonan nila. Nagmadali siyang pumunta sa harapan ng bintana. Binuksan ito para usisain ang kaguluhan sa labas. Bumungad sa kanya ang kumpol ng mga aswang na hindi magkamayaw sa pagsilip sa loob ng kubo. Naglalaway ang mga ito na tila takam na takam sa karne ng tao. Tandang Sario, may naaamoy kaming mortal sa kubo mo. Magsitigil kayong lahat. Hindi nyo maaaring galawin ng sanggol sa loob ng kubo na ito. Akala ko ba, kailangan nating patayin ang lahat ng sanggol at buntis? Hindi ba't yun ang kautusan nyo ni Nardo? Ibigay mo sa amin ang sanggol. Naaamoy namin ang sariwang laman ng sanggol. Saglit na kinuha ni Sario ang sanggol. Itinaas gamit ang dalawang kamay, dahilan para magising at umiyak ito. Sa harap ng mga aswang, ipinakita niya ang kabuuang anyo ng anak ni Lena. Pagmasdan nyo ang batang ito. Ito ang nakita ko sa aking propesiya. Siya ang nakatakdang maging pinuno ng ating pangkat. Kaya mula ngayon, ang batang ito ay ating pangangalagaan. Ituturing na espesyal ng lahat ng aswang dito sa sitio San Diego. Bagaman naguguluhan, sumang-ayon naman kagad ang mga aswang sa mga sinasabi ni Sario, sapagkat ito ay lubos silang pinaniniwalaan, pinagkakatiwalaan sa lahat ng desisyon sa loob ng San Diego. Ang batang ito ay tatawagin natin sa pangalang Leon. Umalingaw-ngaw sa maliwanag na gabi ang pagpupugay ng mga aswang. Sa kabilang banda, may isang nilalang na hindi natutuwa sa mga nangyayari. Masama ang titig ni Nardo sa batang hawak ni Sario. Hindi maaaring may pumalit sa akin. Hinding-hindi ako makakapayag. Nang gabing iyon, isang plano ang nabuo sa isipan ni Nardo na hinding-hindi magugustuhan ni Lena. Ilang taon nang nakalipas buwat nang mangyari ang kaguluhan sa sitio San Diego. Marami ang nagbago sa paglipas ng mga araw. Kasama na rito ang pamumuhay ngayon nila Gabriel at Maya. Gabriel, Ismael, halina kayo dito, kakain na tayo ng tanghalian. Wika ni Maya sa dalawang lalaki. Buwat-buwat ang bungkos ng mga kahoy na ginagamit sa panggatong. Anong pananghalian natin ngayon, Maya? Aba, masarap to ha. Paborito namin ni Ismael at ni Elisa. Hulaan mo. Ano pa nga ba? Di dinuguan. Wika ng binatang si Ismael. Matapos ibaba ang bugkos ng kahoy. Lumaki si Ismael sa wangis bilang tao. Ngunit hindi may pagkakaila ang kakaibang lakas na meron ang binata kumpara sa ibang kabataan sa bayan nila. Aba, maraming kahoy yung nakuha nyo ngayon ah. Dinamihan talaga namin para may pambili tayo ng bagong bestida ni Elisa. Isang magandang dalaga ang lumabas sa hindi kalakiang kubo. Magiliw itong ngumiti sa lahat at yumakap sa ina niyang si Maya.
Tulad ni Ismael, lumaki itong may angking lakas. Subalit mas agresibo kumpara sa binata dahil siya ay may dugo ng purong aswang. Kaya naman todo ang pangangalaga nila sa dalaga, lalo na kapag inaatake ito ng gutom. Ang dugo at karne ng alaga nilang mga manok at itik ang nagiging sagot sa kanilang uhaw, lalong-lalo na sa dugo at laman ng tao. Sinanay ang sarili sa ganung paraan upang makapamuhay ng payapa. Nay, gusto ko ng kulay rosas na bestida. Wika ni Elisa. O siya, kumain ka na muna. Saka tayo bibili sa bayan. Tugon ni Maya. Ang dami mong bestida dyan. Bibili ka na naman ng bago. Siguro may nagugustuhan ka na, no? Ismael anak, bata pa si Elisa para magkaroon ng nobyo. Ay nako, magsitigil nga kayo dyan. Ikaw Ismael, ikaw dapat yung nagbabantay dito kay Elisa eh. Alam mong maraming gustong manligaw sa kapatid mong yan eh. Nay, alam niyo naman po wala pa sa isip ko yung mga ganyang bagay. Yang ngang si Ismael, halos magkandara pa yung mga dalaga eh kapag nakikita siyang dumadaan eh. Aba syempre naman, saan pa ba magmamana yan? Eh di sa ama, hindi ba? Hay nako Gabriel, hindi ikaw ang kamuka, Selena talaga. Bagyang dumapo ang katahimikan sa kanilang apat. Muli na naman nilang naalala si Selena. Bata pa lamang si Ismael. Mulat na siya sa katotohanan na may dugo siyang aswang dahil sa ina niyang Selena. Matanong ko lang ho, maganda po ba si Ina? Mabilis na basag ang katahimikan sa sinabi ni Ismael. Oo, sobrang ganda. Hindi mo akalaing aswang nga siya eh. Tama ang iyong ama. Selena ang may pinakamagandang mukha sa buong sitio San Diego. Kaya nga maraming nagkakagusto sa kanya eh. Kaso lang kahit isa sa mga taga-sitio walang pumasa. Yun pala, sa mortal nagkagusto. Dito sa tatay mo. Maswerte ako dahil minahal ako ng nanay mo. Kung nandito lang sana siya ngayon, matutuwa yun. Lumaki matipuno at mabait na anak itong si Ismael. Tunay ang iyong sinabi, Gabriel. Naalala ko pa yung pinangako ko sa kanya. Ililigtas ko si Ismael at papangalagaan. Sana nakikita niya ngayon to. Nay Maya, tay, nais kong pumunta sa sitio San Diego. Nagulat ang tatlo sa sinabi ni Ismael. Ano? Eh bakit mo gustong pumunta sa sitio? Mapanganib doon anak. Hindi maaari, Ismael. Ang pangako ko sa nanay mo, kailangang ligtas ka hanggat nabubuhay ako. Kaya ko naman po ang sarili ko. Araw-araw ako nagsasanay para mas lalong lumakas. Ano ang pakay mo at gusto mong pumunta sa lugar na yon? Hindi ba't napag-usapan na natin matagal na panahon na? Hindi kayo maaaring magawin ni Elisa sa lugar na yon. Natatakot ako malaman ng mga aswang sa sitio na buhay pa tayo. Kahit mas malakas ka sa kanila, wala kang laban sa bilang ng mga aswang doon. Nay, may isang bagay lang akong gustong makumpirma, kaya nais kong pumunta sa lugar na yon. At ano naman yun? Nagbuntong hininga si Ismael bago sagutin ang tanong ng nanay-nanayan. Nais ko pong alamin ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ni nanay. Hindi mo gagawin yan, Ismael. Pero tay, Kapag sinabi kong hindi ka pupunta, hindi ka pupunta. Tay Gabriel, huwag niyo pong pagalitan si Ismael. Pasensya na, Elisa. Nadala ako ng emosyon. Pasensya ka na rin, Ismael. Sana makinig ka sa amin ng nanay Maya mo para sa ikabubuti mo ang sinasabi namin. Napatango na lang si Ismael. Diretsyong nakatingin sa pinggan sa kanyang harapan. Opo tay, maliwanag ho. Dumako tayo sa sitio San Diego. Narinig mo ba yung nangyari kay Leon? Oo, biruin mo hanggang sa ngayon. Lampa. Ilang taon na ba yan? Parang hindi aswang kung kumilos. Walang lakas. Sinabi mo pa. Paano natin magiging pinuno yan? Ultimo pagpapalit ng anyo hindi niya magawa. Ayon kay Tandang Saryo, hindi pa raw nagigising yung taglay niyang kakayahan hanggang sa ngayon.
Hindi pa rin siya nailuluklok bilang leader. Nasa ustong gulang na si Leon pero wala pa rin. Kung hindi lamang naging ganid sa kapangyarihan si Nardo, siya pa rin siguro ang pinuno ng San Diego. Mabuti na nga lang hindi niya tuluyang napatay si Leon nung sanggol pa lang yan. Mabuti na lang, nailigtas siya ng pinuno natin. Sabay na tumingin sa dakong norte ng sityo ang dalawang aswang, kung saan nakatayo ang bahay ng kanilang pinuno. Mula sa balkonahe ng bahay, makikita ang figura ng isang babae na nakatayo mula roon. Hinahangin ang mahabang buhok. Nakatanaw lamang sa malayo ang dalawang magandang mata. Bakas sa muka ang lungkot at pangungulila. Inay, nakatanaw ka na naman sa malayo. Humarap ang babae kay Leon. Nakangiti ito at nilapitan ang anak. Mula noon hanggang sa ngayon, nananatili pa rin ang ganda ni Lena. May inaalala lang ako, anak. Si tatay po ba? Tumango si Lena bilang sagot. Bakit hindi niyo siya puntahan? Malayo ang lugar eh. Ha? Hindi naman po malayo yun. Nasa kabilang dako lang yung bahay ni Tatay Amadeo. Basta malayo yun, anak. Nga pala, kumusta ang pagsasanay mo? Nagbago ang reaksyon sa mukha ng binata. Alam na kagad ni Lena ang rason kung bakit ganon ang reaksyon ni Leon. Nay, kabilang ba talaga ako sa lahi niyo? Napakunot ang noo ni Lena. Anak kita, nabibilang ka sa lahi natin, Leon. Pero bakit ganon, ina? Parang wala akong katangian ng isang aswang. Bakit napakahina ko? Anak, hindi ka mahina. Natatandaan mo ba yung sinabi ng Tatay Amadeo mo? Hindi lahat ng mahina sa umpisa, mahina pa rin hanggang sa dulo. Alam ko balang araw, malalaman mo rin ang tunay mong kakayahan. Ipagpatuloy mo lang ang pagsasanay. Marahil tama nga kayo, ina. Mas pagbubutihan ko pa ang pagsasanay upang maging ganap na aswang katulad nyo. Tama yan, anak. Hindi magtatagal ikaw ang susunod na magiging pinuno ng pangkat dito sa sitio San Diego. Kung gayon, ina, maaari ba akong lumabas ng sitio upang magsanay? Tumango bilang sagot si Lena. Alam niyang nasa wastong edad na si Leon. Meron na itong kakayahan na alagaan ang sarili. Isa pa, malakas ang kutob ni Lena na purong mortal ang anak. Taliwas sa sinabi ni Sario. Wala itong kakayahan para malipol ang mga aswang sa buong sityo. Balik tayo sa bayan nila Gabriel. Masayang nag-uusap si Gabriel at Maya. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa baboy ramo na nahuli ni Ismael noong isang araw. Hanggang sa narinig nila ang sigaw mula sa loob ng kwarto ni Elisa. Nang makapasok sila sa loob, laking gulat ng dalawa nang makita ang pagbabagong anyo ni Elisa. May itim na enerhiya na bumabalot sa kanya. Elisa, anong nangyayari sa'yo, anak? Bakit siya nagpapalit ng anyo ng biglaan? Hindi niya nakokontrol ang sarili. Ismael! Ismael! Mula sa malayo, narinig ng binata ang sigaw nito kaya parang hangin na tumakbo patungo sa bahay. Nakita ang ama, iginagapo si Elisa, na ngayon ay halos hindi na makilala. Anong nangyari kay Elisa, ama? Hindi ko rin alam. Bigla na lang siya nagkaganito. Maya-maya pa, nagsimula na ring magpalit ng anyo si Maya. Ano bang nangyayari? Itinali na rin si Maya sa tabi ni Elisa. Ismael, mabuti pa sunduin mo si Katansing sa kanilang tahanan. Alam niya ang gagawin sa mga nangyayaring ito. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Ismael. Mabilis sa pinuntahan ng bahay ng manggagamot. Pinaliwanag ang nangyari. Katansing! Katansing! Malakas ang pagkatok niya sa bahay ni Katansing. Mabuti na lamang ay pinagbuksan siya ng pintuan. Ano problema, Ismael? Parang balisa ka. Katansing, sumama po kayo sa akin.
Kailangan po namin ng tulong nyo. Naintindihan kagad ni Katansing ang problema. Kaya naman bago umalis, kinuha muna nito ang nakasabit na buntot pagi sa likod ng pintuan ng kanyang bahay. Pagkarating sa tahanan, kagad tinignan ni Katansing ang dalawang babae na nakagapos. Hindi ko man naisabihin, ngunit may kutob na ako sa nangyayari sa kanila. Ano ho yun, Katansing? May nagaganap sa sitio San Diego na nagiging dahilan kung bakit hindi mapigilan ng dalawa na magpalit ng anyo. Kailangan magpunta ang isa sa inyo sa sitio upang malaman ang nangyayari at makuha ang lunas para sa kanila. Parehong nagkatinginan ang mag-ama. Hindi akalain ni Gabriel na hahantong sila sa desisyon na kailanman ay hindi nila akalain na gagawin. Ako na lang po ang pupunta, Ama. Mas kailangan ka po dito. Ako nang bahalang humanap ng lunas sa sinasabi ni Katansing. Ngunit hindi ka pa nakakapunta roon. At isa pa, siguradong mapapahama ka. Wala nang ibang paraan, Gabriel. Payagan mo si Ismael na pumunta sa sitio San Diego. Dalin mo ang gamit na ito. Makakatulong yan kapag napalaban ka. Napayakap na lamang si Gabriel sa kanyang anak. Wala na siyang magagawa kung hindi payagan nito na pumunta sa pugad ng mga aswang. Anak, mag-iingat ka. Opo, Tay. Ipinapangako ko. Babalik ako dito na dala ang lunas para sa kanila. Isang sulyap sa kanyang pamilya ang ginawa ni Ismael bago tuluyang lisanin ang lugar. Samantala, dumako tayo kay Leon. Lumabas ng sityo si Leon upang magsanay. Nagawi ito sa bandang Kakahuyan at doon nagsimulang magbuhat ng mga putol na kahoy sa paligid. Tumakbo ng mabilis at sinubukang magpalit ng anyo. Sige lang. Kaya mo yan, Leon. Pagkumbinse sa sarili upang mapanatili ang kumpiyansa sa kanyang isipan. Sa estado niya ngayon, ang pagsuko ang hindi niya dapat isipin. Tulad ng sinabi ng kanyang ina, kabilang siya sa kanilang lahi, kaya hindi dapat siya panghinaan ng kalooban. Isa akong aswang. Isa akong aswang. Nag-uumapaw ang determinasyon ng binata. Pinagpatong-patong ang bungkus ng kahoy upang sabay-sabay na buhatin. Unti-unti niya itong itinataas sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit gaya ng sinabi ng ilang aswang sa kanya, isa siyang lampa. Malakas sa sigaw ang umatungal sa buong paligid. Makikita ang nakahandusay na katawan ni Leon na ngayon ay natatabunan ng mga bungkus ng kahoy na sinubukang buhating kanina. Nawalan ito ng malay nang matamaan sa bahagi ng ulo nang bumagsak ang bungkus. 2 oras na ang nakakalipas, hindi pa rin nagigising si Leon. Tago ang parte ng lugar, kaya walang sino man ang nagagawi roon. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, isang aswang mula sa sityo ang nautusan na sunduin si Leon. Nag-aalala si Lena dahil hindi pa ito bumabalik sa sityo. Nang makita nito ang walang malay na si Leon, nagkaroon ng masamang balak sa binata. Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Mukhang buenas ako ngayon ah. Lumapit ang aswang sa katawan ng binata. Inangat ito sa ere na parang papel lamang ang bigat. Ilang taon ako nagtiis na hindi katikman. Alinsunod sa utos si Tandang Saryo dahil ikaw ang sinasabi sa propesiya. Pero parang hindi ka katulad namin. Wala kang lakas. Wala ka ring kakayahan. Dahil sa ingay ng aswang at sakit na nararamdaman ni Leon ay nagising ito. Bumungad kagad ang muka ng naglalaway na aswang, kaya nagpumiglas ang binata upang makawala sa kapamakan. Ano bang ginagawa mo? Bitawan mo ko! Nababaliw ka na ba? Sa palagay mo gagawin ko yon? Isa rin akong aswang. Kabilang ako sa mga kalahi mo. Hindi ka aswang, Leon.
Alam ng lahat sa sityo na hindi ka nabibilang sa amin. Isa kang mortal. Isa kang tao, Leon. Sa puntong iyon, unti-unti nang nawalan ng pag-asa si Leon. Hindi na nagpumiglas. Hindi na rin umangal sa anumang nais gawin sa kanya ng aswang. Mas mabuti nga wakasan mo na ang buhay ko. Hindi ko na rin nanaisin na mabuhay pa kung ganito lang ang aking kakayahan. Tama yan. Huwag ka nang kumawala pa. Dahil Tumumba ang katawan ng aswang. Nalaglag sa lupa ang katawan ni Leon. Otomatikong nabaling ang kanyang atensyon sa lalaki. Tumatakbo papalapit sa kanya. Nakita niyang unti-unting nangihina ang aswang na kanina lang ay balak siyang kainin. Sino ka? Lumapit ang lalaki sa aswang. Binuhusan ito ng isang uri ng langis. Kitang-kita ni Leon kung paanong natupok ang katawan ng nilalang hanggang sa tuluyang maging abo. Muli siyang napatingin sa lalaki. Meron itong suot na isang uri ng kwintas. May hawak na punyal na siyang ginamit upang gilitan ng aswang. Tumayo sa pagkakaupo sa lupa si Leon. Eksaktong humarap naman sa kanya ang lalaki. Nagulat nang makita ang kanyang sarili sa mukha ng lalaking karap niya. Pareho sila ng reaksyon ng lalaki. Parehong naguguluhan. Nagtatanong kung bakit iisa ang wangis. Tila tumigil ang oras ng mga sandaling iyon. Pawang hangin lamang ang maririnig sa paligid. Nanatiling tahimik ang dalawa. Hindi nagtagal. Binasag ni Leon ang katahimikang namamagitan sa kanilang dalawa. Bakit? Bakit tayo magkamuka? Aba, hindi ko rin alam. Naliligaw na ako kanina eh. Tapos nakita kitang hawak ng aswang. Nako, mukhang naingkanto yata ako. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa akin. Ako nga pala si Leon. Ngumiti naman si Ismael. Wala yun. Ako naman si Ismael. Walang anuman. Hindi ko alam kung bakit magkamukha tayo. Ako man naguguluhan eh. Pero pwede ba ako magtanong? Alam mo ba kung saan yung daan patungo sa sitio San Diego? Bakit mo naman hinahanap ang aming sitio? Nabigla si Ismael sa tanong ni Leon sa kanya. Teka, taga sitio San Diego ka? Oo, taga roon ako. Ibig sabihin aswang ka din. Ang sabi ng ina, isa akong aswang. Nabibilang ako sa pangkat namin. Ngunit nakita mo naman kanina, hindi ako makalaban sa kapwa ko aswang. Wala akong kakayahan upang labanan ng sino mang magtatangka na kitilin ang buhay ko. Mahina ako eh. Baka totoo nga ang sinasabi ng mga tao sa baryo. Isa akong mortal. Mortal? Oo, tao ka, 'di ba? Hindi eh. Gustuin ko bang maging purong mortal? Kaso hindi. Anong ibig mong sabihin? May dugo ako ng aswang na nananalaytay sa katawan ko. Hindi ako ordinaryong tao. Ismael, paano nangyari na? Mahabang kwento, Leon. Hayaan mo. Ipapaliwanag ko sa'yo kapag natapos na yung mission ko. Sa ngayon, kailangan ko makarating sa San Diego. Maaari mo ba akong samahan sa sityo nyo? O sige, sasamahan kita. Magkasabay na lumakad papuntang sityo ang dalawa. Lingid sa kanilang kaalaman, kambal silang dalawa. Samantala, sa lugar ng sityo San Diego, isang kaguluhan ang nagaganap. Mabilis ang bawat pangyayari. Hindi mawari ni Lena at Amadeo kung saan nagsimula ang gulo. Kasalukuyang nawawalan ng kontrol ang mga aswang sa sityo. Anong gagawin natin, Lena? Pakiramdam ko hindi ko mapangibabawa ng aking sarili. Kusang nagpapalit ng anyo. Wika ni Amadeo. Hindi maaaring maganap ang bagay na yan. Sa oras na makalabas ng sityo ang mga aswang, malaking pinsalang may dudulot ito sa ibang karatig bayan. Mawawala ng kapayapaan ng bawat lugar. Kailangan nating gumawa ng paraan, Lena. Kailangan nating malaman kung bakit nagkakaganito yung mga kalahi natin.
Tinignan ni Lena at Amadeo ang kabuuan ng sityo. Isa lamang ang napansin nila sa mga aswang na nawawalan ng kontrol. May itim na enerhiya na bumabalot sa mga katawan. Ang mga itim na enerhiya na ito nanggagaling lamang sa iisang direksyon, sa abandonadong kubo ng matandang aswang na si Saryo. Amadeo, hindi ba matagal na panahon na ang lumipas? Umalis na si Tandang Saryo? Tama ka. Para sana maghanap ng lunas sa sakit noon ni Leon. Ngunit hindi na siya nakabalik pa sa sityo. Noon ay nagkaroon ng malubhang sakit si Leon. Kahit anong gawin ni Saryo, hindi gumaling ang bata. Kaya nagpa siya itong lumabas ng sityo upang maganap ng lunas sa lugar ng mga mortal. At dahil desidido si Saryo na magkaroon ng kapangyarihan, hindi nito hinayaang mawala si Leon dahil ito ang balak niyang gawing instrumento patungo sa pagkakamit ng kapangyarihan. Nang hindi nakabalik si Saryo, doon na pinagtangkaan ni Nardo ang buhay ni Leon dahil alam niyang wala si Saryo upang bantayan ito. Mabuti na lamang nakutuban ni Lena ang binabalak ni Nardo, kaya naman nailigtas niya si Leon. Ang buong akala ng buong sityo ay napatay si Nardo. Ngunit ang ginawa lamang ni Lena, ipinatapon sa malayong lugar upang pagdusahan ang ginawa nito kay Leon. Malakas ang kutob ko. Nagbalik na si Saryo. Kung ganun, mukhang inuumpisa niya na ang maitim niyang balak sa San Diego. Marahil ito na ang panahon upang maganap ang nasa propesiya niyang nakita. Isang lalaki na may dugong mortal at aswang ang lilipol sa mga kalahi natin sa San Diego. Magiging dakilang pinuno ng pangkat. Hindi mangyayari ang nasa propesiya dahil hindi si Leon ang batang yun. Anong sinasabi mo, Lena? Anak mo si Leon na mortal, hindi ba? Anak ko si Leon kay Gabriel. Ngunit hindi lang siya ang anak ko. Binitawan ni Amadeo ang hawak na lubid. May kakambal si Leon. Pinangalanan ko siyang... Hindi na ituloy ni Lena ang sasabihin. Dalawang lalaki ang tumatakbo papunta sa kinaroroonan niya. Ismael? Tumulo ang luha ni Lena. Nasa harapan niya ang matagal nang inaasam na makita at makasama. Lena, totoo ba itong nakikita ko? Dalawang lalaki ang tumatakbo papunta sa atin. Magkamukhang magkamuka. Amadeo, siya si Ismael. Siya ang kakambal ni Leon. Lubos na kagalakan ang naramdaman ni Lena ng mga oras na yun. Hindi niya na napapansin ang kaguluhan sa paligid. Nakatingin lamang siya sa anak niyang si Ismael. Nang makarating na ito sa kanyang harapan, pareho silang natulala. Ina, siya nga pala si... Hindi na naituloy pa ni Leon ang sasabihin nang biglang mangisay ang katawan ni Lena. Akmang matutumba ito sa lupa pero nasalo siya ni Amadeo. Leon, may nangyayari sa iyong ina. Hindi niya napapangibabawan ng kanyang sarili. Ano po ang nangyayari, Ama? Bakit lahat ng kababaryo tila wala sa kanilang sarili? Hindi ko alam. Pero malakas ang aking hinala. Si Saryo ang may gawa nito. Tuluyang nawala ng kontrol si Lena sa sobrang lakas nito. Tumilapon si Amadeo sa pader ng isang kubo, dahilan para masira. Samantala, paulit-ulit winawasiwas ni Ismael ang dalang punyal upang hindi siya malapitan ng mga aswang. Hanggat maaari ayaw niyang patayin ang mga ito sapagkat alam niya na wala sila sa katinuan. Maya-maya pa, isang nakakakilabot na halakhak ang maririnig sa buong sitio San Diego. Hinanap nila kung saan nagmumula. Nakitang may isang lalaking nakalutang sa ere. May hawak na tungkod na gawa sa buto ng tao. Saryo! Bagamat nangihina, madaling nakilala ni Amadeo ang figura ng aswang. Hindi siya pwedeng magkamali. Ito si Tandang Saryo. Nababalot ng itim na enerhiya ang tungkod.
Kumusta kayo rito sa San Diego, mga mahal kong kalahi? Itinoon niya ang tingin sa binatang si Leon. Kumusta, Leon? Ang paborito kong aswang. Maayos naman ho ako. Ito ang gusto mo, hindi ba? Eto, kunin mo. Pero ibalik mo sa dati ang mga aswang dito sa sityo. Aba, mukhang matalas na ang dila mo. Napayuko si Leon sa sinabi ni Saryo. Nagkamali ako sa iyo eh. Ang buong akala ko, ikaw ang magiging susi para makuha ko ang kapangyarihan dahil yon ang nakita ko sa pangitain. At ang mukhang yan, yang mukhang yan ang eksaktong nakita ko. Yan ang lilipol sa mga aswang at magiging dakilang pinuno. Sinubukan kong manipulahin ang nakita kong propesya. Gumawa ko ng paraan para mabuhay ka kaysa patayin kahit meron akong pagkakataon noon. Pero hindi ko ginawa dahil naisip ko, maaari kitang gamitin para mas mabilis kong mahawakan ng kapangyarihan. Ngunit mali ako, pero lahat ng pagkakamali, maaaring gawa ng panibagong plano. Mabilis ang naging kaganapan. Gamit ang itim na enerhiya, nagawang kontrolin ni Saryo ang katawan ni Lena laban kay Leon. Nay, anong ginagawa mo? Akmang lalapit sana si Leon sa kanyang ina, pero nakalmot siya. Kagad tumilapon sa malayo. Samantala nakita ito ni Ismael. Kasalukuyang itinataboy ang kumpol na aswang na nais siyang patayin. Leon! Naagaw ang atensyon ni Tandang Saryo nang sumigaw si Ismael. Sa puntong ito, nalito ang matanda. 2 leon ang nakikita niya. Hindi siya maaaring magkamali. Nasa 2 magkaibang direksyon ang kambal. Mabilis na pumasok ang teorya sa isipan ni Saryo. Ang lalaking nakatayo sa harapan niya ngayon, ang totoong nasa propesiya, hindi si Leon. Tumingin siya ng masama kay Lena. Naisahan siya nito. Hindi ako makakapayag. Hindi matutuloy ang nasa propesiya! Sinugod ni Saryo ang katawan ni Lena papunta kay Ismael para patayin ito. Puro pag-iwas lamang ang ginagawa ni Ismael. Minsan natatamaan ng kalmot ang binata pero hindi niya iniinda. Ang mahalaga sa kanya, makaiwas sa nakakamatay na kagat nito. Ismael, huwag mo siyang sasaktan. Rinig ni Ismael ang sigaw ni Leon. Nilingon nito ang direksyon ng boses. Ngunit paglingon niya, ang siyang pagtama ng kuko sa kaliwang pisngi ng muka. Nagkasugat ito at nagdugo. Sumugod pabalik si Ismael gamit ang punyal. Nang makakuha ng tiempo, natumba sa lupa ang kalabang aswang. Pinaibabawan niya ito. Bumuelo ng pagsaksak ng punyal. Kaso nga lang, Huwag mong ituloy, Ismael. Siya ang nanay mo. napahinto si Ismael. Pinagmasdan ng mukha ng aswang na nasa harapan. Ikaw ba? Ikaw ba si Nanay Elena? Nangingilid ang luha ni Ismael. Nang mapagtanto, muntik niyang patayin ng ina. Unang beses silang magkita, ngunit sa ganitong paraan pa talaga. Kambal kayo ni Leon. Anak kayo ni Lena. Muling wika ni Amadeo. Sinusubukang magpalit ng anyo para patayin si Saryo. Narinig ni Saryo ang lahat ng sinabi ni Amadeo. Muli na naman siyang tumawa na parang nababaliw. Nakumpirma. Tama ang teoryang pumasok sa isipan. Lalong napuno ng galit ang puso ni Saryo. Kaya naman nagpakawala siya ng mga aswang para sugurin si Ismael. Hindi na kinaya pa ni Ismael na hindi labanan ang mga ito. Ginamit niya ang punyal. Isa-isang pinatay ang nakapalibot sa kanya. Napuno ng dugo ang buong lugar at halos napinsala na ang lahat ng kubo. Hindi na mapipigilan ang galit ni Ismael kay Saryo. Gamit ang angking lakas na meron siya bilang aswang, sinabuyan niya ng langis ang matanda. Walang yaka, Ismael!
Hindi na nagdalawang isip ang binata. Pilit niyang inagaw ang tungkod kung saan merong uri ng kristal. Doon nang gagaling ang itim na enerhiya na kumukontrol sa mga aswang sa sityo. Maigpit ang pagkakahawak ni Tandang Saryo sa tungkod. Isang paraan lamang ang naisip niya upang makuha ito. Gamit ang punyal, tinagpas niya ang braso ng matandang aswang. Sa pagkuha niya ng tungkod, kagad niyang binasag ang kristal. Nawala ang itim na enerhiya na kumokontrol sa lahat. Mula sa ere, kitang-kita ni Ismael ang pagbabalik anyo ng kanyang ina. Kaso nga lang, nabawi ang ngiti ni Lena nang makita niyang susunggaban ni Saryo ang anak. Napapikit na lamang si Ismael. Inaantay na masaktan sa atake na gagawin ni Saryo. Kaso nga lang, wala ni isang kuko ang bumuon sa kanya. Nagulat na lamang ang mata. Nakitang isang itak ang tumago sa dibdib ni Saryo. Bumagsak sa lupa ang katawan. Nakita niya na si Leon ang may gawa nito. "Patas na tayo, kuya. Nailigtas kita." Matapos ng kaganapan, kagad lumapit si Lena sa anak. Niyakap niya si Ismael. "Nay, kung alam niyo lang, matagal na panahon ang inantay ko para mayakap kayo. Alam ko magkikita tayo muli, kaya hindi ako napagod na mag-intay sa'yo, anak. Siguradong matutuwa si Ama kapag nalaman niyang buhay ka. At hindi lang yun, meron pa akong kapatid." Ibinaling nito ang tingin kay Leon, nakatabi ni Amadeo. Dala ng pagkakataon, inamin ni Lena kay Leon na hindi si Amadeo ang tunay niyang ama, kung hindi si Gabriel na isang mortal. "Salamat sa pagtatapat, Nay. Ngayon alam ko na kung bakit iba ako sa inyo." "Leon, tandaan mo kailanman, hindi ka naging mahina. Likas kang malakas. May babuting puso katulad ni ama at ina." Nagbalik sa dating kaayusan ang sitio San Diego. Hindi na muling naging agresibo ang sinuman sa pangkat. Bagamat may mga nawalang aswang, hindi naman ito nagdulot ng hidwaan sa pagitan ng pangkat ni Ismael. Gaya ng pangako ni Ismael sa kanyang ina. Dinala niya ang amang si Gabriel, maging si Maya at ang anak nitong si Elisa upang doon manirahan kasama nila Leon. Hindi nagtagal na luklok bilang leader ng pangkat si Ismael. Ito ay sinang-ayunan ng lahat ng aswang na nakatira sa sitio San Diego. Ayon sa propesiya, isang lalaki na may dugong mortal at dugong aswang ang lilipol sa mga aswang. Magiging dakilang pinuno ng pangkat. Magdadala ng kaayusan sa buong sitio. Ang lalaking ito ay si Ismael, kakambal ni Leon, ang anak ni Lena. Interesado ba kayo sa langis na ginagamit ng manghihilot? Kadalasan dinadayo pa talaga yan para sa mga taong merong pilay o ginagambala ng mga elemento. Eto mga kabayan, konsagradong langis, haplas. Konsagrado na ang ibig sabihin ay binasbasa ng 6 na antingero. Tama kayo ng narinig mga kabayan. Galing pa ito sa Negros. Natural ingredients ang ginamit dito, amoy coconut mga kabayan. Ang langis ay gawa sa mutya ng baon na merong isang mata. Para ito sa masakit na katawan, kasukasuan, rayuma, ubo, sipon, sakit ng ulo at marami pang iba. Hindi lang pisikal na katawan ang binibigyang lunas, maging ang espiritual. Kung interesado ka, i-search lang ang shop ng Likha Merchandise.
Ang kwentong ito ay